Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasawang TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon magbigay na kunting tips sa kaalaman ko mismo sa pag-alaga ko ng manok kung anong mga pamaraan sa pagpili ng linya dahil sa manok nga hindi tayo lugi na ibili-bili tayo ng gamot, mga antibiotic dahil sakitin. Ito kasabong ipakita ko muna sa inyo. Ito na siya ang process ko ng tinawag ko og linyadang high action black, itim at saka paper. Ito siya ang pinakasampul puriba ko sa inyo sa umaga nito ngayon para sa aking manunood. Ito siya mula pagkasisil talaga, pagkadiol niya, pagpisa niya, hindi nakaranas kahit isang beses na nagkasipon hanggang ganito ng edad niya, istag na siya. Kasi ang inahin nito, sa totoo lang, dito tayo sa pagpili ng inahin. Ang pagpili ko sa isa ka inahin, ginamit kong materialis, yung sinabaybayan ko talaga yan na hindi siya mula pagkasisil, hindi siya nagkaroon sakit-sakit kahit sipon man lang. Yan ang ina nito, hindi nagkaroon ng sakit, sipon. Ang ama din nito, hindi rin nagkaroon ng sakit kahit sipon man lang hanggang sa pwede ko nang ipapalahi. Kaya ang mga anak, ang mga resulta, hindi talaga mga sakitin. Hindi na ako nagbili-bili pa ng klaseng mga gamot-gamot sipon, antibiotic, pamamaga sa mata. Kasi linyada sila nga hindi sakitin. Bukod na hindi sila sakitin, linyada din ito nga lamang sa panalo kaysa talo. Pinaka-importante din yan. Anuhin ba din natin ang manok nga hindi sakitin tapos hindi naman manalo? Kailangan piliin din natin ang linyadang hindi sakitin tapos linyada din mananalo lamang sa panalo kaysa talo. Yan sa pagpili ng manok, yan ang ginagawa ko mismo. Kasi sa pagpili ng inahin, sa totoo lang, pinagdaanan ko na dati, doon pa ako sa Negros, sa amin sa probinsya, nga ang mga inahin ko, ang nito-produce ang mga anak na lalaki, halos sinisipon. Kundi ka marunong magamot, wala kang mapalaki. Pero kung marunong kang magamot, mapalaki mo man yan, pero mamaya-maya gastos ka, bili ka sa tindahan sa malapit na foreign supply sa inyo dahil namamaga naman ang mata, sinisipon, pikit ang mata, nanghina, ayong kumain. Pero sa linyada sa pagpili ko ngayon, pinipili ko na ang ginamit ko naglaking hindi sakitin kasi ang mga anak talaga, kung mayroon mang magkasakit niyan, ilan-ilan lang. Pero kung ang linyada nga inahin na nagkaranas ng sakit-sakit ang inahin, 50-50 rin bago nabuhay, yan ang pinaka-problema kasi ang mga anak niyan halos makuha, magmana sa kanya ang pangatawan na sakitin. Kaya ginagawa ko itong content sa inyong ating mga subscribers, ating mga viewers, ating mga followers para nga makakuha kayo konting idea man lang sa pagpili ng manok kasi sa kamahal ngayon ng gamot, antibiotic sa sipon, tapos ano pa mang sakit yan, pagkatapos mahal ang feeds. Ang ibili natin ng gamot na mahal na gamot, doon na lang natin pangdagdag na sa pambili natin ng pang maintenance pagkain nila na feeds, mapunta na lang doon, hindi na kay mahati pa ang pambili natin, bibili pa tayo ng gamot kasi nagkasakit ang ating alaga, tapos bibili pa tayo ng pagkain, dubli-dubli na. Lugi na ang kalabasan natin yan sa pag-alaga at pag-breed natin ng manok. Yan ang katotohanan din dito. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang, walang mawala sa inyo kung itry nyo, subaybayan nyo ang mga alaga nyo ngayong sisil, kung alin ang babae, pagmasdan nyo mabuti, kung maglaking hindi sakitin, yan ang pinaka-dabis gawing inahin. Gagamitin yung materialis. Ang sakitin, ang ginagawa ko, nire-review ko yan, pag pwede na, pinapaulam ko na yan sa gustong umuulam ng mga ganito urik sa manok. Yan ang katotohanan dyan. Kasi ang mga anak ko hindi naman kumakain, lalo na yung mga anak ko babae ayaw kumain ng mga ganitong urik manok. Ang alam sa mga anak ko, yung manok lang na puti nasa palengke. Yan. Pero ganitong manok, hindi kakain yung mga anak ko. Kaya para sa inyo lang yun, itong content ko. Parang kahit pa paano, mayroon man lang kayong kunting mapulot o matutunan sa akin sa pagpanood niyo sa akin YouTube Kalyaw Kasabong TV sa aking makikita paano ang tamang pagpili sa gagamitin nating materialis na hindi tayo lugi sa ginagastos natin, imbis mapunta sa
feeds pagkain nila mapunta, mahati, mapunta sa gamot. Yan lang ang pinaka-importante dito sa pag-alaga ng manok. Sa pagpili, mahusayng bumatog palok nga linyadang mananalo, at saka hindi sakitin. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood.